Dinala ni QMB ang talent sa Japan B-League kung saan matagal nang nananalasa ang mga kapwa Gilas players na sina Kai Soto, Dwight Ramos at AJ Edu. Kung ano ang benepisyo ng Gilas sa pagtawid ni QMB sa Japan, pakatutukan at ang Koshigaya Alphas. Naglabas din ang pahayag bukod sa naging pahayag ni Kai Soto sa pagbabalik nito sa koponan. Pagbabalik na malaking pakinabang din sa Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang sinamahan ni QMB ang mga kasama sa hanay ng Gilas Pilipinas na sina Kai Soto, Dwight Ramos at AJ Edu sa Japan B-League. Base sa kanyang pahayag, excited itong ipakita ang kanyang kakayahan sa nasabing liga. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si QMB sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Sobrang excited ako na maging parte ng napakagandang program na to. Inaasahan kong lumaban kasama ang team sa harap ninyong lahat at maglaro ng kasama ang Jet Speed at Jets Pride. Maraming salamat. Yung pahayag ni QMB mga playoffs, nakasentro siya sa fans at team ng Chiba Jets. Actually, ganoon naman talaga sasabihin niya sa lahat matapos siyang pumirma ng kontrata doon. Pero siyempre, bigyan natin ng mas malawak na pagsilip ang desisyon niyang pasukin ang kuponan ng Chiba Jets sa Japan B-League. Para sa akin, bukod sa financial na aspeto para kay QMB, malaki ang maitutulong ng programa ng Jets sa paglago niya bilang isang player. At syempre, para sa Gilas Pilipinas. Sa nakaraang unang window ng World Cup qualifiers, nagtala si QMB ng average na 7.5 points, 9.5 rebounds, at 1.5 blocks per game po yan. Yung stats niya mga ka-playoffs, sinilip ng Jets yan. Yan yung isa sa mga rason bakit siya kinuha ng team. Lahat naman ganun titingnan yung kakayahan mo bilang isang player para kalaunan, sila naman yung makinabang doon. Pero bukod sa pakinabang ng Chiba Jets mga playoffs, malaki rin ang magiging pakinabang ng grupo ni Coach Tim sa ginawa ng kuponang ito sa B-League. Bakit? Well, unang-una, mahahasa si QMB sa bakbakan Hindi siya matetenga or matitigil sa laro. Alam naman natin kasi napapalapit na yung second window ng World Cup qualifiers. Sa Feb 26 na po yan, kalaban ng New Zealand. At sa March 1, kalaban naman nila yung Australia. Dalawang biga ating kuponan po yan Hindi basta-basta po yan. Ibig sabihin, mas magiging active ang isang QMB habang wala pang laban sa qualifiers. At sa oras ng laban mga playoffs, konting paalis na lang ang kailangan niya dyan. Hindi na siya persado. Kasi pagpag na po siya pagpag na yung katawan sa B-League. Siyempre, depende ang lahat ng yan sa ibibigay na playing time ng kanyang coach sa nasabing kuponan, di ba? Pero may practice pa rin sila dun Kaya hindi rin siya mababakante talaga. Naniniwala naman tayo na magagamit siya dun. Kasi nga, sayang naman yung stats na sinilip ng Chiba Jets bago nila papirmahin si QMB ng kontrata, di ba? Nakita rin naman siguro ng Jets na halos isa si QMB sa main man ng Gilas Pilipinas. Kaya malaki ang tsansa na mabigyan siya ng mas maayos na playing time dito sa Japan B-League. Kung pumirma na ng kontrata si QMB sa Chiba Jets, kinumpirma naman ng Koshigaya Alphas ang pagbabalik sa hardcourt ni Kai Soto. Ang kumpirmasyon ay kasabay ng pahayag ni Kai Soto na magbabalik na siya sa koponan matapos ang injury. Narito ang pahayag ng Alphas. Tutukan natin ang Koshigaya sa report ni Kiko Damihilio ng One Sports. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa Koshigaya Alphas. Ikinagagalak naming ipaalam na inalis na sa injury list si number 11 Kai Soto. Good news po yan sa Koshigaya Alphas, lalo na sa fans po nila. At least ngayon magagamit na nila si Kai Soto sa laban. Pero katulad na nakita nating pagpirma ni QMB sa Chiba Jets, malaki rin ang magiging parte ng pagbabalik ni Kai Soto sa hanay ng Gilas Pilipinas ngayong paparating na second window ng World Cup qualifiers. Hindi naman lingid sa atin wini-wish talaga ni Coach Tim na makabalik na sana ulit si Kai Soto dito sa kanyang hanay, di ba? Kasi ayon na rin sa kanya, kayang bakbakan ng Gilas ang sino mong malalakas na team na kalaban nila kapag kasama nila si Kai Soto. Yan yung dati niyang pahayag. Kung pagbabasehan mo yung pahayag niya, makikita mo doon ang kumpiyansa, di ba? Pero bukod sa kumpiyansang yun mga ka-playoffs, andun yung tiwala niya Pero ang tanong, paano niya nasabi yun? Nakakayanin nilang talunin ang mga malalakas na kuponan? Well, isa lang yan mga ka-playoffs na patunayan na nila kasi dati nung talunin nila yung Latvia. Although hindi naglaro dun si Porzingis sa Olympic qualifiers na yon sa home court nila, masasabi rin natin na kinaya ng Gilas Pilipinas. Nung naglaro naman yung Latvia dito sa Pilipinas nung 2023 World Cup, wala din si Porzingis nun pero mabigat ang pinakita nila doon. Nag-number 6 sila nun Yan yung isa sa mga rason mga ka-playoffs kung bakit parang kumpiyansa si Coach Tim habang kasama si Kai Soto. Pangalawa, tinalo na rin ng Gilas ang New Zealand sa Asia Cup qualifiers dito sa MOA Arena. Andun
nandun din si Kai Soto ng mga playoffs ha. Problema, nung mawala si Kai Soto sa hanay ng Gilas, nagsimula na silang matalo. Tinalo sila ng Chinese Taipei, tinalo ng New Zealand ulit, and of course yung Australia. Given naman na yun talo talaga tayo sa Australia. So ngayon, andito na ulit si Kai Soto, tapos meron silang QMB na bagong pasok sa Japan B-League. Kung malakas sila dati, parang mas malakas ata sila ngayon, di ba? Andyan si Junmar, si AJ Edu, si Kai Soto, and of course si QMB sa hanay ng Gilas Pilipinas. Kaya siguro kapanapanabik yung susunod na kabanata sa hanay ng Gilas May mga nadagdag na sobrang kailangan ni Coach Tim Kong dito. So siguro abangan natin mga playoffs kung ano yung kayang ibigay ng kasalukuyang hanay ng Gilas Pilipinas sa ating mga manonood. So guys, maraming salamat.